Ang pagbasa ng banal na kasulatan para sa araw na ito ay nagmula sa dalawang bahagi ng Biblia. Una, mula sa Genesis, Kabanata 50, mga versikulo 25 at 26. Mababasa sa Genesis 50:25 na magkagayoy pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na kayo'y ililigtas ng Diyos at inyong dalhin ang aking mga buto mula rito." Kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at siya'y inimbalsamar at inilagay sa isang kabaong sa Egypto. Ang atong pangalawang talata ay nagmula sa Hebreo 11, talata 22. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis ng mga anak ni Israel at nagbigay ng mga utos tungkol sa kaniyang mga buto. Ito ang salita ng Diyos. Maraming salamat ang aming pangkat ng mga papuri at ang aming kuro sa paghanda ng aming mga puso na tunay na magtuon sa salita ng Diyos, gayang atong mga puso. Sa pamamagitan sa pagtuon sa salita ng Diyos, dalangin ko na ito ay maging panahon ng pagkakaroon ng espiritual na pakikipag-isa sa Ama, Diyos na nasa langit. Amen. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang biyaya sa pamamagitan ng isang sermon na pinamagatang Jose, ang tagatupad ng tipan ng tanglaw. Si Jose, ang tagapagtupad ng tipan ng tanglaw. Ngayon, ang tipan ng tanglaw ay napakahalaga. Ito ay makikita sa Genesis Kabanata 15. Isa ito sa mga tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, ang ama ng pananampalataya. Napakahalaga ng tipang ito, kaya tinatawag ito ng mga eskular at teologo bilang sentro ng lahat ng mga tipan. Pupunta tayo sa slide, pakiusap. Gayang nakikita mo, may 7 tipan ang Diyos na ginawa sa atong ama ng pananampalataya, si Abraham. At ang ika-4 na tipan, nasa Genesis 15, ang sentro ng lahat na 7 tipan na tinatawag na tipan ng tanglaw. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pipang ito ay dahil ito ang plano. Ito ay isang plano kung paano maitatayo ng mga anak ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa makatwid, kapag naunawaan natin ang katuparan ng tipan ng tanglaw, maunawaan din natin kung paano tayo dapat mamuhay sa ating buhay pananampalataya. Ang makibahagi rin sa dakilang pagpapalang ito ng sama-samang pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At kapag piningnan naton ang tipang ito ng tanglaw, makikita naton ang pangwakas na tagatupad, ang pangwakas na ika-4 na henerasyon na siyang ipinamako sa tipang ito ay si Jose. Kaya may 4 na henerasyon na nabanggit sa buong aklat ng Genesis at sila ay sina Abraham at ang anak ni Abraham na si Isaac at pagkatapos ay si Jacob at pagkatapos ay si Jose. Balikan natin ang 1 Kronika 5, talata 1 at 2. Kahit na maraming anak na lalaki si Jacob, 12 lalaki, tama ba? Ngunit, malinaw na sinasabi ng Diyos sa Biblia ang karapatan ng pagkapanganay na nangangahulugang ang tagatupad ng tipan, ang espesyal na karapatang ito na ibinigay ng Diyos ay napupunta hindi sa numero 1, numero 2, numero 3. Ika-4 na anak, apan si Joseph ang ika-11. Basahon nato ang bersikulo. Handa? Sugod. Ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Israel. Tungod kay gihugaw-hugaw niya ang higdaanan sa amahan, ang iyang pagkapanganay gihatag sa mga anak ni Jose. Busa, wala siya malista sa kaliwat sumala sa pagkapanganay. Danaig ang Juda laban sa kaniyang mga kapatid at sa kaniya nagmula ang pinuno. Ngunit kanino ang karapatan sa pagkapanganay? Jose. Dito, 2 beses na binigyang diin ang Diyos kung paano na ibigay kanino ang karapatan sa pagkapanganay, ang espesyal na pribileyo na tuparin ang tipan ng tamlaw. Kay Jose, ipinaliwanag din ng bagong tipan na si Jose ang ika-4 na henerasyon at ang katuparan ng tipan ng tanglaw. Ang talatang ito sa Hebreo ay lubhang kawili-wili dahil talagang tumutukoy ito sa isang uri ng pagkilala. Kung bakit naatanggap ng 4 na patriarkang ito ang karapatan, ito ng pagkapanganay. Tama ba?
Kaya't dumako muna tayo sa Hebreo 11, talata. Wazo, mayroong ganitong padron. Ang Hebreo 11 ang kapitulo sa pagtuo. Giila sa Diyos ang mga nalista dinhi tungod sa ilang pagtuo. Sa bersikulo 1, pinaagi sa pagtuo si Abraham. Sa bersikulo kawahan, ang pagtuo gipasa sa iyang anak. Pinaagi sa pagtuo si Isaac. Sa bersikulo 21, pinaagi sa pagtuo si Jacob. Ug sa ikaupat nga henerasyon, bersikulo 22, pinaagi sa pagtuo si Jose. Ngunit tandaan po ninyo, ano ang naaalala ng Diyos sa buhay ni Jose? Nagkaroon siya ng ganitong pambihirang buhay. Siya ay isang Hudyo, ngunit siya ay naging punong ministro ng pinakadakilang bansa noong panahong iyon, ang Ehipto. Hindi naalala ang Diyos ang bahaging iyon, ngunit naalala niya ang bahaging ito. Dalawa na magkasama. Handa na, simula na! Sa pananampalataya, nang malapit ng mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis ng mga anak ni Israel at nagbigay ng mga utos tungkol sa kanyang mga buto. Kaya may tatlong bagay na gusto kong tandaan mo batay sa talatang ito. Naalala ng Diyos si Jose noong siya ay malapit ng mamatay. Naalala ng Diyos si Jose sa kanyang kamatayan. Tama. At pangalawa, naaalala ng Diyos si Jose dahil sa kanyang mensahe sa kanyang mga inapo tungkol sa Exodo. Sige, pangalawa ay ang Exodo. At pangatlo, naaalala ng Diyos si Jose dahil ibinalita niya sa kanyang mga inapo ang tungkol sa kanyang mga buto. Kaya ito ay tatlong bagay. Alam natin sa Juan, Kabanata 5, versikulo 30 siyam. Si Jesus mismo ang nagpahayag. Ang lahat ng kasulatan ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Ibig sabuhon, kahit sa lumang tipan kung saan hindi lumilitaw ang pangalang Jesus, bawat bahagi ng lumang tipan ay nagpapatotoo rin. Tungkol kanino? Hesukristo. At ngayon, nais kong sama-samang suriin kung paano si Josemi ito na nabuhay libo-libong taon na ang nakalilipas ay nagsilbing panlalarawan kay Hesukristo. Hayaan ninyong unawain ko kung paano si Jose ay naglalarawan kay Hesukristo. Maunawaan din nata kung paano tayo mamumuhay bilang mga disipulo ni Jesus, gaya ng itinuro sa atin ng pangalawang paglilingkod na ito ngayon, tama ba? Umunta tayo sa pinangyarihan sa higaan ng kamatayan ni Joseph, okay? Dumako tayo sa Genesis, Kabanata 50, talata 24 hanggang 25. Ini ang mensaheng ibinibigay ni Jose sa kanyang mga inapo. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, mamamatay na ako, ngunit tiyak na alalayan kayo ng Diyos at iaahon kayo mula sa lupaing ito patungo sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinapakita nito na siya ay isang ika-4 na henerasyon, tama ba? At pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na kayo'y ililigtas ng Diyos at inyong dalaon ang aking mga buto mula rito. Kaya makita mo rito, inulit niya ang parehong parirala ng 2 beses. Ano po? Tiyak na aalagaan ka nga Diyos. Dito, ang salitang mag-ingat, kung pupunta ka sa susunod na slide, ay pakad sa Hebreo. Kapag ginamit ang salitang ito kaugnay ng Diyos mismo, nangangahulugan ito na dadalawin ng Diyos ang kanyang mga tao. Ngunit ang kanyang pagdalaw sa bayan ng Diyos ay magiging isang pagpapala. Dahil alagaan ka ng Diyos at ilalabas ka mula rito patungo sa lupang pangako. Gayunpaman, kung hindi ka bayan ng Diyos, ang pagdalaw ng Diyos ay nangangahulugan din ng parusa. Sa madaling salita, pagpapatupad ng hatol. Kaya nga, ipinapakita na ng uhuling habilin at testamento ni Jose ang mga huling araw, tama ba? Makita mo na alam ni Joseph kung paano darating at dadalawin ng Panginoon. Pagkalipas ng 360 taon sa Ehipto, og pinarusahan niya sila at naghatol
naglapat ng hatol sa mga Israelita. At kasabay nito ang kanyang pagdalaw ay nagligtas sa mga Israelita mula sa makasalanang mundo ng Ehipto at inakay sila patungo sa lupang pangako. Kaya, nakikita mo, isa pang bahagi na dapat mong pansinin ay kapag sinabi ni Jose, dahil daraping ang Diyos, dahil dadalawin ka ng Diyos, ingatan mo ang mga buto ko at dalhin mo ang mga buto ko mula rito. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 50, ang panimulaang bahagi ng kabanatang ito at ang Kabanata 49, makikita natin ang isa na namang ingranding prosesyon ng libing. Ang prosesyon ng libing na iyon ay para sa ang ama ni Jose, si Jacob. Pagkatapos, si Jacob o ang kaniyang 70 miyembro ng pamilya ay pumunta sa Ehipto upang tumira kasama ang kaniyang anak na mayon ay punong ministro ng Ehipto. Namatay si Jacob sa Ehipto dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos na dadalhin niya tayo sa lupain ng Kanaan. Sinabi ni Jacob, "Kapag ako'y namatay, ilibing mo ako, hindi dito sa Ehipto, kundi sa Kanaan." Kaya't naaron na si Jose at ang kanyang mga kapatid, pumasok na sila sa Kanaan. Nandoon na sila, alam na nila ang ruta hanggang sa makabalik sa Kanaan. Kaya nakapasok na sila minsan sa Kanaan. Nakita na nila ang lupain ng Kanaan, hindi ba? Kaya si Jose, noong namatay siya, na nasa posisyong mas mataas kaysa sa sarili niyang ama, ay maaari sanang humiling na ilibing din ako sa Kanaan, hindi ba? Pumunta lang sila doon. At taglay niya ang lahat ng kapangyarihan at otoridad upang may sagawa ang ingranding posisyon na ito, tulad ng ginawa ng kanyang amang si Jacob. Pero ano ba ang itinanong niya? Sabi niya, kapag umalis ka, kapag bumalik ang Diyos, kapag umalis ka, dalhin mo ako kasama mo. Kaya maarang pinili ni Jose na ilibing muna siya tulad ng kayang amang si Jacob sa kanan. Ngunit tumanggi si Jose. Hindi pinili ang landas na iyon. Sa halip, pinili niya ang landas upang mamami, gaya ng mababasa mo sa ating pangunahing teksto ngayon. Ayaw niyang mailibing ng mag-isa sa Kanaan. Gusto niyang mailibing kasama ng kanyang mga kababayan. Kaya noong mga panahong iyon, ang mummification ay sumisimbolo na hanggat nabubuhay ang mummy, naniniwala ang mga tao na buhay pa rin ang tao kasama nila. Tama ba? Kaya nang sabihin ni Jose, "Kapag ako'y mamatay," sinabi niya, "ako'y mamamatay, mulit dadalawin ka ng Diyos." Mamamatay na ako, pero dalhin mo ang mga buto ko mula rito kapag umalis ka na. Ito ay isang makapangyarihang pahayag. Si Jose ay namatay sa pisikal na paraan. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi namatay kahit sa harap ng kamatayan. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na nabuhay at nanatili kasama ang mga tao. Kaya naman, ang mga buto ni Jose para sa mga Israelita ay naging parang isang simbolo tulad ng Emmanuel. Tama ba? Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay kasama naton. Kaya ang mga buto ni Jose ay sumisimbolo. Ang pipa ng Diyos na tiyak na babalik siya at ililigtas tayo at dalhan tayo sa lupang pangako ay mananatili. Patuloy pa rin itong sumasama sa kanila. Iyan ang kinakatawan ng bones of Joseph para sa kanila. Dahil sa pahayag na ito ni Joseph, makakakita tayo ng isa pang kaharian ng espiritual na mundo. Pagkalipas ng libu-libong taon, nang dumating si Jesus, sinabi ni Jesus, "Alam mo ba, ang inyong ninuno sina Abraham, Isaac at Jacob na matadal ng patay, hindi ba?
Libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit para kay Jesus, aniya, sila ay buhay pa. Ingon ni Jesus, wala sila mamatay, buhi sila, kay dili ko Dios sa mga patay. Ako ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ako ang Diyos ng mga nabubuhay. Kita mo? Balikan naton ang Mateo 22, versikulo 32. Sabay-sabay tayong magbasa. Handa na? Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ito ang ipinahayag mismo ni Jesucristo. Makikita naton ang kahulugan sa tunay na pamumuhay. Maaring taglay naton ang pangalang tayo ay buhay. Ngunit kung wala pananampalataya, pagtitiwala sa pangakong Diyos, sa Diyos, maaron magmukha tayong patay. Ngunit sa Diyos, ang atong pananampalataya ay maaari pa ring mabuhay. Kahit na tayo ay mamatay, tayo ay buhay pa rin sa paningin ng Diyos. Hanggat tayo ay nanghahawakan sa tipan ng Diyos. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng tipan ng tanglaw. Sa pagtatayo ng kahariang ng Diyos, ang kahariang ito ng Diyos ay itinatayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga pisikal na bagay ng mundong ito. Balik to sa Genesis, Cap 50, verse 26. Kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at pinili niyang iimbalsamar at ilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Pinili niyang manatili kasama ang kanyang mga kababayan. Ayaw niyang humarap sa mga tao at mailibin ng mag-isa. Paano ito ipinapakita? Hesukristo. Sinasabi ng Biblia ang lahat. Sa Biblia ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo. Ang mga buto ni Jose nang siya ay mamatay ay pinili niyang maging kaisa ng mga tao ng Israel. Yaan ang kinakatawan ng kaniyang mga buto. Nanatili siyang kasama ng Israel sa loob ng 360 taon hanggang sa panahon ng Exodo dahil namatay siya noong 18:6. At sa wakas ay dumating ang paglisan noong 1446. Kaya sa loob ng halos 3 taon at 6 taon, ang mga buto ni Jose ay tanda ni Emmanuel. Sa bayan ng Israel na sinasabi, ang Diyos ay tiyak na babalik. Kukunin tayo ng Diyos mula rito, mula sa makasalanang mundong ito at dadlan tayo sa lupang pangako. Ito ay isang plano. Ano ang mangyayari sa atong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo? Pinili rin ni Jesus ang landas ng kanyang Exodo. Side. Kaya dito, maari sana siyang magbagong anyo at umakyat sa langit, ngunit hindi niya pinili ang sarili niyang landas. Mas pinili niyang mamatay upang maging kaisa ng kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay naging kaisa ang Panginoon. Suriin natin ang mga talata sa Biblia. Balikan natin ang Lucas yam, versikulo 31. Ito ay talagang isang eksena, isang dundog ng pagbabagong anyo. Nagbagong anyo na si Jesus mula sa pagiging masunurin sa mga tao para makita ng mga tao, hindi ba? At narito ang sinabi niya tungkol sa kanyang pakikipag-usap kina Moises at Elias. Nagpakita si Jesus sa kaluwalhatian at ang tinutukoy naton ay ang kanyang pag-alis na malapit na niyang ganapon sa Jerusalem. Pakitandaan ang salitang pag-alis na ito ay Exodo, tama ba? Tandaan ang Hebreo 11, versikulo 22. Si Jose, habang naghihingalo, ay nagsalita tungkol sa pag-alis at sa kaniyang mga buto. Kaya nasa bundok na ng transfigurasyon na si Jesus, binanggit na niya at ang tungkol sa kanyang pag-alis.
kung paano siya alis sa mundo. Hindi siya mismo. Gusto niyang makasama naming lahat ang kaniyang pag-alis. Alam mo, ang pagkamatay ni Jose ay tunay na nagpapaalala sa atin ng kamatayan ni Kristo. At ang mahalagang salita sa kamatayang ito ay pagkakaisa, ang maging kaisa ng kanyang bayan. Balikan natin. Kaya bago tayo tumingin sa iba pang manatalata, saan nga ba ang huling hantungan? Si Siyem iyon. Kapag tayo ay pumunta sa Shechem at piningnan ang nakatutubos na makasaysayang kahulugan nito, ang kamatayang ito ni Jesus upang maging kaisa natin ay nagiging mas malinaw. Ang Shechem ay talagang isang napakahalagang lugar sa kasaysayan ng pagtubos. Una, ang ninuno si Abraham, tama ba? Nang unang pumunta si Abraham sa lupain ng Kanaan, ang pinakaunang lugar kung saan nagpakita ang Diyos at nagsabi, Abraham, ibibahay ko sa iyo ang buong lupaing ito, sa iyo at sa iyong mga inako ay dito sa Shechem. Yan ay nasa Genesis, Kabanata 12, talata 7. At doon, itinayo ni Abraham ang kanyang pinakaunang altar. At saka, pangalawa, ito rin ang lugar kung saan bumili si Jacob pagkagaling niya sa Padan-aram. Tandaan, tumakas siya mula sa kaniyang kapatid na si Esau. Sa loob ng 20 taon, bumalik siya, di ba? Kaya sa Padan-aram, Genesis, Kabanata 33, versikulo 11 hanggang 20. Makita natin kung saan nga ba talaga bumalik si Jacob at binili ang piraso ng lupang ito. Kaya kapag binili mo na, magiging pag-aari mo na yan, di ba? Kaya't napanatili na ni Jacob ang lugar na ito na tinatawag na Shechem. Bakit? Marahil dahil sabi ng kanyang amang si Isaac, ng kanyang lolo na si Abraham, doon daw nagpakita ang Diyos. Pag may pera ka, kapag may oras ka, siguraduhin mong bilhin mo itong lupang ito, di ba? Tiyak na isa na itong napaka-espesyal na lugar para sa buong pamilya. At saan ito magiging kalaunan? Si Jacob, nang siya ay mamatay, ay ipinamana niya ang lupaing ito kay Jose. At sabi niya, bibigyan kita ng isa pang bahagi. Ang salitang bahagi sa Hebreo sa talatang ito ay Shechem. Kaya ito nga ang naging libingan ni Jose kalaunan. Gaano kahanga-hanga ito? Ito ay nasa Josue, Kabanata 24, talata 32. Pagkatapos nilang makapasok sa Canaan, sa wakas ay inilibing nila si Jose sa Canaan. Okay, at pagkatapos ang talata tungkol sa kung paano binasbasan ni Jacob si Jose sa Shechem, maka sa 48, talata 21 hanggang 22. Pero isa pang tala tungkol sa Shechem. Nakadarom talagang puso ang lugar na to. Ito mismo ang lugar kung saan isinugo ni Amang Jacob ang kanyang anak na si Jose upang tingnan ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. At tandaan siyempre, wala iyon sa Shechel. Siyang Dotan kung saan tinangka siyang patayin ng magkapatid. Ngunit pinapunta ni Ama si Jose sa Sichem. Kaya dito ipinapadala ni Tatal, iyang anak paha, ambot makakita ka og ingon ani ka barato? At kung saan siya papatayin? Naana sa Genesis, Kapitulo 37, versikulo 13. Sa parehong paraan, isinugo ng Diyos si Jesus, hindi ba?
At kung saan ipinadala si Jesus, doon din namatay si Jesus, hindi ba? Kaya ang Shechem ay isang napakahalagang lugar. Ang Shechem ay talagang nangangahulugang mga bagay na nakatutubos, makasaysayan at napakahalaga. Tingnan natin ang susunod na talata, ang nakatutubos na kahulugan ng Shechem. Kung saan inilibing si Jose, kung saan ang Shechem ay nangangahulugang balikat o pagpasa ng mga pasanin, tama ba? At pinasa ni Jesus ang lahat na ating mga kasalanan at ipinako sa krus, tama ba? Yan ang ibig sabuhin ng Shechem, lugar kung saan dinala ng Panginoon ang ato mga pasanin. Ang salitang Shechem, Shechem, ay nagmula sa pandiwang Shechem at ang Shechem ay nanganguhulugan ding gumising ng maaga sa umaga. Ang mismong lugar kung saan namatay ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala. Ang lahat ng atong mga pasalanan o pasanin ay ang mismong lugar kung saan siya nabuhay muli ng maaga. Tama ba? Kaya rito, ang Shechem ay kumakatawan sa makasaysayang pagtubos, ang pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Kaya ito ay isang lugar ng kamatayan. Ngunit dahil sa kamatayan ng Panginoon, may uroong kapangyarihan ng muling pagkabuhay at buhay. Tingnan natin ang talata kung saan pinapunta ng ama si Jacob ang anak na si Jose. Dumako tayo sa Genesis, Kabanata 37, talata 13. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Sichem ang iyong mga kapatid? Halika, at ipapadala kita sa kanila. At sinabi niya sa kanya, ako'y paroon. Katulad ng pagpapadala ng Diyos kay Jesus sa mundong ito upang hanapin ang kapagaanan ng kanyang mga kapatid. Ngunit nauwi sa pagpatay ng magkapatid kay Jesus. Doon na ron ang Shechem. Kaya dito, nanatili si Jose kasama ng mga Israelita at naglakbay patungo sa Shechem. At alam naton na ang lugar na ito ay naglalarawan kung paano naparito si Hesukristo para sa atong kapakanan. At pinili niya ang landas ng kamatayan. At ang kamatayang ito ay lubang mahiwaga. Ang kamatayang ito ay tila isang pagkatalo kay Satanas. Sigurado akong nung namatay si Joseph, malamang tumawa si Satanas, di ba? Sa harap ng tagpong ito ng kamatayan, sinabi niya, naasaan ang pangako ng Diyos tungkol sa tipan ng tanglaw. Nanalo ako. Dahil kapag namamatay na ang ikaapat na henerasyon, namamahulugan ito na hindi na matutupad ang tipan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, babalik ka sa Canaan sa ikaapat na salinlahe. Nawad agahom ang maong pulong. Sama sa kamatayan ni Jesus sa krus, ang tanan nawad ag paglaom. Kining Ginoong Hesukristo nga nag-ingon, ako ang kinabuhi o pagkabanhaw, asa man siya paingon. Sa iyang kamatayan, pingali gikatawan ni Satanas ang paglansang sa krus nga nag-ingon, nadaob nako. Ang tipan nga Diyos ay hindi mamanatiling totoo. Ngunit, nakikita mo, ang kamatayan ay isang mahiwagang pintuan ng pagtupad sa tipan ng Diyos. Dahil sa kamatayan, si Joseph, nagawa niyang yakapin ang buong Israel. Dahil sa kamatayan, nagawa ni Jesus na yakapin tayong lahat bilang taisa niya. At magkasama tayo, lilisanin natin ang mundong ito. Balikan natin ang susunod na talata. Mga taga-Roma, Kabanata 6, versikulo 30. Handa na, simulan na! O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Nabinyagan na tayo, iba? Sa sandaling matanggap naton ang binyag, tayo ay nabinyagan na sa kamatayan ni Jesucristo. Ibig sabuhon, sa pamamagitan ng pagkamatay kasama ni Jesus, tayo ay naging kaisa niya. Ito ay isang misteryo na hindi alam ni Satanas. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong katapangan sa harap ng kamatayan tulad nung ipinakita ni na Abraham, Isaac at Jacob kay Jose. Dumako tayo sa isa pang talata sa Galatia 3, talata 27 to 29. Sapagkat kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis na kay Kristo.
Nahiyo sa kanak kang Hesus, di ba? Isulob si Kristo. Kamo ni Hesus kay naa ka. Walang Hudyo o Griego. Walang alipin o malayang tao. Walay lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay, isa kay Kristo Hesus. Iyan ang nagawa para sa aton ang kamatayan ni Hesus Kristo. Kaya ang talata 29 ay naging tanyak na talata. At kung tayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga lahi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Gayang ipinangako ng Diyos sa Israel, ug tipan ng tanglaw, dahil sila ay mga inapo ni Abraham. Gayon din, dahil ngayon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay naging kaisa niya, dahil ngayon, tayo ay kay Hesus Kristo. Tayo rin ay naging kalahok sa pipa ng tanglaw, ang tagapagmana ayon sa pangako. Tingnan natin ang isa pang talata. Mga taga-Roma 6, talata 8-9. Ngayon, kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, anong mangyayari? Naniniwala tayo na mabubuhay din tayong kasama niya dahil alam nating si Kristo na muling binuhay mula sa mga patay ay hindi na muling mamatay. Ang kamatayan ay wala ng Panginoon sa kanya. Wala ng kapangyarihan ng kamatayan kay Hesus Kristo. At kasama si Jesus na yan, tayo ay nabuo na. Amen? Kaya nga, sa huli, maari nating sawayin ang kamatayan gaya ng sinasabi sa 1 Korinto 15. O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Alam mo, kung si Jose, ang taong nilalang, ay itinuturing na isang buhay na nilalang sa Diyos sa kabila sa kanyang pisikal na kamatayan, gaano pa kaya kabuhay ang ating Panginoong Hesus? Gaano pa kaya kabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo? Walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Kapag tayo'y kaisa niya, ang kamatayan ay walang kapangyarihan. Kahit sa amin. Amen. Dalangin ko na ang katotohanan ito ay lalong maging malinaw sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya at sama-sama, habang tayo'y lumalago at nagkakaisa kay Hesus Kristo, tayo'y magiging matapang sa harap ng lahat, maging sa kamatayan. Amen. Kailangan nating tunay na maunawaan ang misteryong ito ng kamatayan, kung paano ang kamatayan ay isang tagumpay. Sige. Kaya naman, ang kamatayan, dahil ang kamatayan ay hindi na naghahari sa aton. Mabuhay man tayo, mamatay man tayo, wala tayo pakialam. Hindi na mahalaga sa amon. Daghan pa, no? Mga Ginoo kita, balik ta sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 8. Magdungan tagbasa, sugod na, kay kun mabuhi kita alang sa Ginoo, o kun mamatay kita alang sa Ginoo. Busa, mabuhi man o mamatay, iya kita sa Ginoo. Hinaot mapadayag nato kining pagtuo sa matag higayon sa kinabuhi. Mabuhi man o mamatay, kita iya ni Kristo. Tayo ay mabubuhay magpakailanman. Aglay naton ang pananampalataya na mamabuhay. Amen? Sige, kaya ngayong tayo ay naging isa na kay Hesus Kristo. Kung paanong ibinigay ang karapatan ng pagkapanganay kay Jose, binigyan din tayo ng ating panganay na si Hesus Kristo ng karapatan ng pagkapanganay upang maging mga panganay sa dakilang kilusang ito ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Tama ba? Kaya ngayong tayo ay naging kaisa na ni Hesus Kristo at nasusubok na siya gamit ang kapangyarihan ng krus, ano ang dapat natang gawin? Juan 11, versikulo 25-26. Giingon ni Jesus, wala kini sa slide, palihog ablihi ang Juan usa-usa, versikulo 25 hanggang 26. Sigasig na panawagan sa mga tao. Gusto niyang maniwala ang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito. 1, Kabanata 11, versikulo 25 hanggang 26.
Sabay-sabay tayong magbasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akon, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay." Oo, kita nyo, kahit sina Maria at Marta ay naniwala riyan. Oo, kung mutuo ta sa Ginoo, sa Mesiyas, bisan mamatay ka, mabuhi ka pag-usab. Iyan ay isang muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay mismo." Tama ba? Kaya sabi niya, oo, kung mamamatay ka at maniniwala, mabubuhay ka pa rin sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. Tama ba? Pero sabi niya, ako nga. Ang ibig sa buhay ay, kung ikaw ay mabubuhay at maniniwala, hindi mo kailanman makita ang kamatayan. At sinabi ni Jesus, naniniwala ba kayo rito? Basahin natin ang bersikulo 26. Handa na, simulan na. At ang sinumang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Naniniwala ka ba rito? Mahirap ito dahil lahat ng tao ay namamatay na simula pa noong nagkasala si Adan. Sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Kaya lahat ng tao ngayon ay nalinlang na maniwala na ang kamatayan ay bahagi ng mga natural na penomena na dapat harapon ang sangkatauhan. Apan dinhi, miingon si Jesucristo, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi." Kung maniniwala kayo sa akin at mabubuhay, hindi ninyo kailanman makikita ang kamatayan. Ito ang mensaheng nais iparating ni Jesus sa mga tao. At ang simbahan ng Pyongyang Jerry ay lubos na pinagpala na mapangalagaan pa rin hanggang sa araw na ito. Sa salita ng pagbabagong anyo, hindi lamang sa salita ng muling pagkabuhay. Batay sa Juan 11, versikulo 25 hanggang 26, kaya't ngayong natanggap na natin ang mga dakilang pagpapalang ito ng pagiging isa kay Hesukristo, ngayong tayo ay kaisa na ni Jesus na hindi na nadhahari ang kamatayan, ngayong natanggap na natin ang katapangan at kapangyarihang harapin maging ang kamatayan, ano ang tungkulin dapat gawin ng panganay para sa kanyang ama? Upang ipalaganap ang buhay? Nabubuhay tayo hindi lamang para sa ating sarili. Ang mga panganay ang laging nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid, tama ba? Umiiral tayo. Mayroon tayong dakila at kamanghamanghang tungkuling ito na iligtas ang mundo. Ganon nga ang ginawa ni Jose. Nang pumunta siya kay Paraon at naging punong ministro, ibinigay ni Paraon ang pangalang Jose na napakahalaga. Dumako tayo sa susunod na talata, ang Genesis. Sige, Kabanata 50, versikulo 20. Dito, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na iyon, ang mga taon ng pagdurusa na kinahanglan ni Jose dahil tinangka siyang patayin ng kanyang kapatid, gaon siya napunta sa Ehipto, hindi ba? Ito ang sinabi ni Jose sa kanilang mga kapatid sa huli. Tungkol sa inyo, kayo'y nagbalak ng kasamaan laban sa akon, ngunit ang Diyos ay nagbalak nito para sa kabutihan upang maisakatuparan ang kasalukuyang resultang ito, upang mapanatiling buhay ang maraming tao. Kaya naman, pinangalanan ni Paraon si Jose, Genesis 41, talata 45, na Zepanas Paneah, na ang ibig sabihin ay tagataguyod ng buhay. Dahil kay Jose, nagkaroon ng matinding taggutom kaya't nakaligtas ang mga tao. At madama ni Jose ang lahat ng sakit, paghihirap at masamang pagtrato na naranasan niya mula sa sarili niyang mga kapatid. Wala siya'y anumang hinanakit laban dito. Binaligtad niya talaga ito at ginawang isang biyaya. Sinasabing ang lahat ng paghihirap na ito na dumating sa pagitan natin ay upang tayo ay makapagdala ng buhay sa mundo. Si Panapanaya. At dalangin ko na maging pangalan din nato iyon. Bilang isang individual, sa inyong mga lugar ng trabaho, sa inyong pamilya, saan man kayo magpunta, naway ibahagi ninyo ang mahalagang buhay na ito na ibinigay sa atin ni Jesus.
At bilang isang kolektibong grupo, bilang isang simbahang ganggangje o mga simbahang kinakatawan ninyo, o bilang Korea, ang bansang ito, naway maibahagi namin ang buhay na ito, ang mabuting balita, na ang kamatayan ay hindi maghahari sa ating lahat, kundi ang kamatayan ang ating huling kaaway, gaya ng paliwanag sa unang Korinto, Kabanata 15. Naway maging tagapaghayag tayo ng mahalagang ibanghelyong ito, ang mabuting balita sa lahat ng sangkatauhan. Sa parehong paraan, sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang paglingkuran, bagamat siya ay isang Mesiyas, bagamat siya ay isang tunay na hari. Sabi niya, naparito ako upang maglingkod sa iyo. Balikan natin ang Mateo, Kabanata 20, talata 28. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibaki ang kaniyang buhay na pantubos sa marami. Naway ialay din nato ng ating buhay para sa maraming tao. Habang ginagawa natin ito, naniwala ako na magkakaroon ng pagsiklab ng mga dakilang gawain sa buhay sa atong buhay at sa buong mundo. Amen. Kaya habang nagtatapos tayo, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling ulat mula sa India. Sinasadya kong hindi maglagay ng kahit anong litrato na may direktang mukha maliban dito. Sige, mayroong humigit kumulang 47 na pastor na nagmula sa India, ang magandang rehiyong ito sa India. At nakita mo si Pastor Hong at naroon si Pastor Lee Namjai. Isa talaga siyang padasalin doon. Dahil may mga pag-uusig pa rin, kinahanglan kong sadyang kumuha ng ilang litrato. Yung tipong, alam mo na, yung frontal view. Susunod na slide, pakiusap. Busa na group discussion sila. Tanawa ang babae sa wala, nagtindog siya at tubangan sa mga libro. Para nila, lisod basahon ang in English. Pero nagtindog siya dito, umingingon, wala pagyud. Nakarinig ako ng mensaheng tulad nito at ang mga mata ko ay namulat na ngayon sa Biblia. O, hayaan mo akong harangan ko ang tanawin, pasensya na. At kaya siya, alam mo, ang libro ay ibinebenta sa halagang 10,000, isa o 10 dolya sa atong pera. Pero ang kanilang araw-araw, ang buwan ng sahod ay parang 200,000 at isa. Kaya mga 200 dolyar, di ba? Oo, kaya kapag ibinenta namin ang librong ito sa halagang 10 dolyar, parang napakamahal niyan. Kaya nabenta namin ang libro sa halagang $15,000. At binili niya talaga lahat ng 5 libro. At kami ay labis na namangha. At kita mo naman ang mga tao, talagang nagsisi ako ng husto dahil inaabot kami ng parang 10 taon? Hindi. 2017, 2018, 2007, 2008, 11 taon, di ba? Pinag-aralan namin ang sarita sa kasaysayang tumutubos. Ikaduhang higayon na nila kini sa pagtuon sa kasaysayon sa pagtubos. Pipila ka adlaw, nagkalkula na sila. Nagdilaab ang ilang kasing-kasing, nag-ingon, ipakailap na to kini nga balita. Itudlo nato ni sa atong katauhan. Makita nato ilang kadasig sa diskusyon. Sunod nga slide, palihog. Gipakita sa pastor, giun sa pagpuyo nila ni Adan og Lamech, isip man nagkapanahon, sulod sa kaliman og 6 katuig. Daghan siya gisulat, pero wala pa na ako'y nakuhaan og hulgawe. Miingon si Adam ni Ini sa nag-edad siyag kagatos og katulo. Human nila og paminaw, mabuhat na nila kini. At talagang dinadaan nila sa oras ng diskusyon dahil mayroon silang trabahong ipresenta ito no hindi pagkatapos ng halos 30 minutong diskusyon. Susunod na slide, pakiusap. Hindi ko talaga mapigilan ang pagkuha ng mga litrato. Alam mo na kung gaano sila kagaling kumuha ng mga tala, kung gaano nila talaga nasisip-sip ang mga bagay-gagay. Susunod, pakiusap. At dito ang mahirap. Alam mo ba kung paano itinayo ang templo ni Solomon sa loob ng 6 na taon at 6 na buwan? Tama ba? Hindi 7 taon at 7 buwan. Ito ay batay sa Aklat 4. Kaya pagkatapos nilang pakinggan ito, ginagawa na nila ang lahat ng kalkulasyon at nagbibiro kami parang India, ang mga tao sa India ay kilala bilang pinakamatalino pagdating sa mga numero.
Sila ang maayong mga matematiko, di ba? Pero dire, banga jud ko sa mga numero. Apan, gitudlo gihapon nato ang matematika sa Biblia. Naisip namin na ito ay lubhang kahanga-hanga at saka may isa pa. Ang lalaking ito ay lumipad pala mula pa sa Mumbai na talagang malayo sa New Delhi. Ang New Delhi ay nasa Hilaga. Naa sa kasadpang baybayon ang Mumbai. Milupad siya dito para mahibaluan kini og mobonot sila para sa 6 series 6 months. Kita nimo, di ba? Tama naman talaga ang ginawa nila noon. Kaya naman, labis kaming humama. Sa tingin ko ay iyon lang, di ba? Sa huling panahon, sabi ng Diyos, tulad noong panahon ni Jose, magkakaroon ng taggutom. At hinahanap ng Diyos ang kanyang spiritual na sisipanyas, ang tagapagtaguyod ng buhay. At napakaraming bansa ang kinakatawan dito. Alam mo, France, Pakistan, alam mo, iba't ibang lugar sa buong mundo, di ba? Naway tumugon tayo sa panawagan ng ating Ama. Sinabi ni Jesus, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo ngaron. Sabihin nating amen sa kanyang tawag. Tayo na ang magpalaganap nito, ngunit sa anumang paraan na posible para sa atin, hindi ba? At mamuhay tayo upang maging tunay na isang bayang nagbabahagi ng gawain ng dakilang buhay. Amen? Kaya basahon naton ang Amos Kabanata 3. Pasayloa Amos Kapitulo 8, versikulo 11. Tagutom ay hindi para sa tinapay o buhay. Magdungan-dungan kita sa pagbasa. Sa pinuod lang, ang pinuod ga pinapay sa kinabuhi, mauang, Heso Kristo, tama ba? Isuko na to ta ang natatanging pinapay ng buhay. Gaya ni sinasabi sa Juan 6, versikulo 35, ako ang tinapay ng buhay. Maging tunay tayong saksi ng atong Panginoong Heso Kristo. Amen. Sige, magtapos tayo sa panalangin. Ama namin, maraming salamat po sa pagbubukas mo sa amin ng mga kasulatan upang ituro sa amin na ang kamatayan ay hindi na naghahari sa aming Panginoong Yesu Kristo. Ang kamatayan ay isang espesyal na pintuan ng hiwaga na nagtulot kay Jesus at sa atin na maging isa. Tulungan mo kaming tunay, Ma. Magkaroon ka ng matibay na paniniwala sa iyong nagawa para sa amin habang natututo pa kami tungkol kay Jose at sa lumang tipan. Sapagkat itinuro mo sa amin ang lahat ng pinatotohanan ng kasulatan tungkol sa imo. Kaya, Ama, tulungan mo po kaming makilala ka ng higit pa. Tulungan mo kaming makilala pa kami ng higit pa at palakasan kami upang tunay naming maisakatuparan ang aming tungkulin sa pamamagitan ng pagiging tunay mong saksi sa huling panahon na ito. Pagpalain po sana ni Shalom upang maging espiritual na Zephanias upang maipalaganap ang tunay na tinapay na ito ng buhay sa lahat ng bansa, bayan at wika. Naway lahat ng kinatawan dito, Ama, alam mo kung ano ang aming paghihirap, ang aming mga paghihirap. Ngunit Ama, tulungan mo po kaming maging matatag sa dakilang pangitain ito na inihanda mo para sa amin. Mabuntog nato ang tanang dawtang pagtrato og mga kalisdanan aron maghari uban sa Ginoong Hesukristo sa iyang gingharian. Nagpasalamat kami kanimo. Sa ngalan ni Jesus, nagaampo kami. Amen. Ibigay naton ang lahat na kaluwalhatan sa atong Ama.